Gemini, ito yung reading mo for September 15 to 21. Pero kahit lumipas yung petsa na yan, timeless reading naman to. Tingnan na natin ano yung meron paparating sa iyo, no? Kuha tayo na ito, astrology cards. Kuha tayong planet, kuha tayong house, tayo ng zodiac. Okay, so nakuha natin na planet is si Venus. Ito yung ruling planet ko eh. Okay? Part of you that desires beauty. Ayan. Kasi ang nire-represent ni Venus is beauty, success, indulgence, valuables, or yung mga material. And ang pinaka house area affected in you is pagdating sa yung broadening horizons, spirituality, or on a long journey. Tapos ang energy influencing is Scorpio. Pasensya na guys, wala ako alam sa astrology. Babasahin ko lang to. Okay, si Venus kasi, sinasabi dito is, sometimes si Venus nire-represent niya yung self-esteem mo. Oo, and how you value yourself. Ito yung mga standards mo, aspirations mo, ideals mo. Kumbaga, paano mo ma-achieve yung mga bagay na yan. Oh, sometimes ito ay card ng indulging eh. Paano mo masasatisfy yun yung mga needs mo na yun? And si ninth house. Oh, pag lumitaw daw tong Venus card na to, it could be na meron kang something na ma-achieve mo. Yung heart's desire mo, ma-achieve mo with Venus card. Oh, sometimes ito ay reward, success, achievement. So, yun pala, ganda naman pala. Wow! So, parang ang binabanggit dito sa 9th house mo kasi is merong broadening ng horizons eh. Ayan o. Parang kang nagle-level up dito, mas lumalawak yung nag-grow ka, nag-expand ka spiritually, academically. So, parang may binabanggit din dito about long journey. 9th house kasi is about exploring. Kasi ngayon nga, nag-grow ka pa, nag-expand ka, may mga gusto kang matuklasan, malaman. Pwedeng something about religious or spiritual. Oo. Basta meron kang pwedeng spiritual journeying dito eh. Pero pwede rin meron kang mga something na matututunan na makakapag-expand ng isip mo and spirituality mo. Ngayon, about Scorpio, tignan natin yung energy ni Scorpio. Pasensya na, hindi ko kabisado ang astrology. And hindi ko laging ginagamit to. Actually, hindi ko binabasa to. Itong deck na to, hindi ko ginagamit masyado, hindi ko rin nababasa. Wow, sabi dito si Scorpio daw is one of the most powerful zodiac signs in astrology. Pero, isa siya dun sa most secretive. Kumbaga yung energy ni Scorpio is charismatic, mysterious, and bewitching. Wow, this is transformation by the way. Meron.
No, base doon sa 9th house mo, 'di ba sabi ko nga parang mag-e-expand yung mind mo, yung spirituality mo. And si Scorpio is about transformation. So, yan, merong malaking transformation na paparating sa iyo regarding sa kaisipan and sa spirituality mo. Oo. It could be reaching kung ano itong full potential mo eh. Basta merong malaking transformation na magaganap sa'yo. Sa kaisipan and sa spirituality mo, sureball na yan. Yun yung nakita ko dito eh. Ang sinasabi dito, you have great power at your disposal now. And you can do almost anything with it. So, ang ganda, napaka-powerful pala na itong transformation or paparating sa iyo. Okay, ito, hindi lang yon, di ba, may binanggit about Venus na this is something na pleasurable for you or mag-i-indulge ka dito, pwede rin namang may achievement and success. Okay? Check pa natin ano pa ibang paparating sa'yo. Gemini, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Yan. Barrel is pagiging feeling empty. Pwedeng merong something ka na hinahanap, something na kulang sa'yo. Sabi nga dyan, kung hindi man yan about goals, money, pwedeng love, no? Basta something is missing, yun yung mafe-feel mo. Bawa, dami mo nga pera, dami mong datong, pero parang pagdating naman sa love life mo, parang malungkot, no? Parang ganun. May something na kulang. Material man yan, emotional, no? Whatever. Scissors. Disappointment ito, Gemini. O, yung mga ayaw ng negative, huwag na yung manood kasi hindi naman natin masasabi kung ano yung nakukuha natin sa buhay natin. Same lang yan sa paghugot ng baraha. Hindi naman lahat na mahuhugot natin maganda. Kaya yung mga makikitid ng utak dyan, huwag na kayong manood. Okay? Basta meron ditong something na feeling mo kulang sa'yo and meron ding something na nakaka-disappoint para sa'yo. Clouds. Problems, Gemini. Pero sabi dito, temporary lang. No, huwag mag-alala, hindi ka tatambay ng matagal din sa mga problema na yan. If ever man na meron kang problema na may encounter. And, may kalungkutan talaga, something related sa family. Okay, sorry naman Gemini, pero yan yung mga nahugot natin. Kung gusto nyo ng private reading ko, Gemini, tignan nyo yung mga nakasulat sa description or dumiretso kayo dun sa Blue App. Hindi ko na sasabihin yung pangalan ng app, pero Blue App, famous app yun. Yung purple tin doon, nag-iisa lang. Verified. Purple tin na may blue check sa kanan. Yun lang yung account ko doon. Pag yung purple tin na napuntahan nyo, walang blue check sa kanan, hindi ako yun. So, yung mga interesado, mag-book, mag-inquire ng private reading ko, dumiretso kayo doon, kayo mismo yung mag-PM sa akin. Hindi ko po kayo i-add friend, hindi po ako maunang mag-message sa inyo. Marami po kasing fake na nagpapanggap na ako doon. At kung hindi pa kayo naka-like follow doon, pa-like follow na lang din. Yung blue app ko, purple tin, nasa 100. Ilan na ako doon, Dada? 128k followers na yata ako doon. So, yung overall energy mo is 4 of Swords reversed. Sa area nang hindi mo inaasahang mangyari, may Lovers reversed ka. Pa natin yan, may boldy-boldy. Tapos sa good stuff, yung magandang mangyayari sa'yo, meron ka ditong 2 cups reversed.
Career financial mo, meron kang priestess, reversed. Sa love life mo naman, you have King of Cups reversed. So, yung mga zodiac signs na lumilitaw dito sa reading mo, pwedeng may Libra, may Gemini, may Cancer, and Gemini, Magician. Si Gemini yan eh. Okay, so baliktad kasi yung Four of Swords mo. So, I think kailangan mo ng rest supposed to be, kailangan ng regeneration, pero baliktad kasi siya eh. So, sa tingin ko, hindi pa fully recovered dito kung ako tatanungin. Pwedeng hindi ka pa handa, pwedeng kulang, hindi pa sapat yung time mo. O, hindi pa sapat na, hindi pa na-recover fully yung mga energies na na-drain dito. Okay? So, kung ano man yung tinutukoy na yun, Gemini, it seems na hindi pa enough. Or it could be na gustong-gusto mo magkaroon ng break, gustong-gusto mo magkaroon ng time para ma-recover mo yan, pero hindi pa. Merong something dito na nakaka-drain, no? Dito sa baliktad na Four of Swords mo. It could be na hindi enough yung time para magpahinga or makapag-isip-isip. Kasi ito sometimes kailangan mo ng time sa sarili mo eh. Magpahinga, mag-recharge ng batteries mo, makapag-isip-isip, pero baliktad kasi siya. So it could be the opposite or yung negative aspect nung nakatayo na Four of Swords. I think pwedeng itong sign ng pagiging inactive eh. Parang nasisense ko rito, parang may mga bagay siguro na gusto mong balikan, gusto mong gawin, pero hindi ka pa makabalik right now. Kasi parang may something na kulang yung time or hindi pa ready. Parang ganun. Parang hindi pa sapat. Sabi ko nga, di ba parang hindi pa totally na-recover yung mga dapat i-recover, i-replenish dito. No? For example, merong something na nasaid sa'yo and gusto mong maibalik lahat yun, pwedeng hindi pa 100% recovered yun. No, halimbawa, nag-invest ka, sige sabihin na natin, sa example lang to, hindi ko sinasabing sa pera agad. No? Pero meron kang nilabas na pera kasi nga nag-invest ka eh. So, hindi ka pa totally happy kasi yung nilabas mong pera, pwedeng hindi pa bumabalik sa'yo. Alam mo yun, pwede, or pwedeng hindi ka ganun ka-happy kasi, yes, may bumalik, pero parang hindi sapat, no? Parang yun yung nasisense ko na energy dito. Kung ano man yung nire-represent nun sa situation mo right now. Sa material man yan, sa pera, or sa ibang bagay. Okay? Something na hindi ka satisfied eh. Kasi nga, di ba parang meron ditong something lacking. Ito pa nga, sa barrel mo palang lumilitaw na parang may something na kulang. No, sabi ko nga, pwedeng wala ka naman problema sa pera, pero pagdating sa ibang bagay, parang you feel empty. Masaya kasi parang feeling mo may something na missing, ganyan-ganyan. So, ito yung na-feel ko na energy overall and tumutugma naman din siya dun sa barrel. Lovers card, ikaw din to Gemini. Excuse me, nadigay ako. Tapos Magician, ikaw rin. So, pwedeng may Gemini, nakadeal ka rin dito bukod sa ikaw being Gemini. O baka marami kang Gemini sa chart mo.
So, sa unexpected, Gemini, pwedeng ito'y pagdadalawang isip. Okay? Gemini, ito kasing si lovers is choice. Oh, parang choosing gamit ang puso mo, pero baliktad kasi siya. It could be na confused ka ba about something na pagpipilian mo? Meron kasi ditong something na pagpipilian, pagdedesisyonan, and usually related sa love life ito. Or anything close to your heart, kung hindi man siya about love life, sige, sabihin na natin, anything that is close to your heart. Kaya lang, dun yung parang problema mo na nahihirapan ka na mag-decide dito or mamili between dalawang bagay, dalawang situation, or dalawang tao. Okay? Or, kasi sa area ng unexpected to, pwedeng hindi mo yun expect na magbabago yung isip mo about something, about this person. Ewan ko, parang may something dito about commitment, partnership, or relationship, Gemini. Something na hindi mo inaasahan siguro na biglang kailangan mong magde-decide tungkol dyan sa bagay na yan, sa situation na yan. And mahirapan ka. Yun lang yung nakikita ko doon, whether sa love life yan or hindi. Ngayon, pagdating naman dito sa good stuff, excuse me, yung magandang mangyayari sa'yo, meron kang 2 of Cups reversed. Okay. Ito, feel ko lang meron kang mamimit Basta, meron kang mamimit na new person. Oo. Parang ang nakikita ko rito, meron kang something na ile-let go, pero meron ding bagong darating sa'yo. Yun yung good stuff. Yun yung maganda mangyayari sa iyo. Okay? Ang nakikita ko dito, this is a meeting. Pwedeng may pagtatagpo, pag literal na pagkikita. It could be a start ng new connection, new relationship, new partnership, no? Commitment. Na meron ditong, ewan ko, parang meron talagang mauuwi dito sa love Basta kung sino man 'tong mamimit mo, romantic man ito or hindi, nakikita ko na magiging maganda yung synergy mo dito sa person na 'to. Maganda yung connection ninyo. Mas magkasundo kayo. Okay, romantic man yan or hindi. Possible na alam mo yun, ma-in love ka or ma-in love kayo sa isa't isa. Yun yung nakikita ko rito. Sa career mo, financial mo, wow, maganda to kasi High Priestess mo reversed. Sa tingin ko, Gemini, meron kang something na matidiscover or malaki. It could be a new opportunity para sa'yo pagdating sa career mo. Okay? Sa career financial mo, meron kang sabi kasi dito, gamitin mo yung intuition mo Sundan mo yung intuition mo Kasi 'di ba minsan may mga bagay na alam naman natin na ito yung dapat nating gagawin kasi ito yung tama, ganito, ganyan. Pero madalas may mga feelings tayo, may mga kutob-kutob tayo. And yun, pakiramdaman mong mabuti itong bagay na to when it comes to pera and career. Pero meron kang something na madidiscover dito. Okay? It could be na hindi mo ina-expect na malay mo doon ka pala successful. Doon ka pala may biglang opportunity. Yun yung nasisense ko rito. So yan, try mo yan or antabayanan mo yan. Pakiramdaman mong mabuti. Gamitin mo yung intuition mo pagdating dito. Something na paparating related sa pera, sa career mo. Okay, when it comes to your love life, you have the King of Cups reversed.
Naku, ito kasing si King of Cups na ito is manipulative energy siya eh. It could be na merong manipulation, deceit, pagiging selfish. Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa, bahala ka na, kaninong energy itong tinutukoy. Oh, it could be na energy ng parang feeling mo na take advantage ka lang, na manipulate ka, ginagamit ka lang, pwede kasing ganun. Or kung hindi naman yun, pwedeng ito ay pagiging overwhelmed lang emotionally. It could be na merong cold treatment, pwedeng may mga repressed emotions, ikaw o yung person mo, pagiging disconnected emotionally, physically, withdrawn. Okay? So, yan. Pagiging pero pwedeng kawalan ng emosyon, pagiging cold, disconnected. Pwedeng yan yung mangyayari or paparating sa inyo. Yan kasi parang may manipulation dito with the Magician card. No, it could be gaslighting, it could be any form of manipulation. Pero nakikita ko rin is someone who is pagiging withdrawn or umiiwas, disconnected, emotionally detached. Kung sino man sa inyong dalawa yan. Okay? So, ano yung pinaka-advice for you, Gemini? Huwag kang mag-alala, Gemini, kasi kung nagkaroon ka man ng period ng difficulty, hardship, especially sa material, sa pera, it will soon be cleared. Mare-recover naman yung mga nawala sa'yo. Manunumbalik na rin yung stability kung nagkaroon ka man ng financial crisis or kung ano man itong kakulangan na meron ka. Mapupunan din yan. Okay? It will soon pass. Kasi parang nakita ko nga dito, parang meron something like kakulangan eh. Whether sa material, sa emotional, o kung saan man na aspeto yan. And ang maganda rito sa indication ng Five of Cups mo advice is maging patient ka lang kasi lilipas din to yung period ng pagiging alone, yung period ng rejection, yung period ng wala kang mapuntahan, masulingan, yung period ng pagiging left out in the cold or feeling yung period ng pagiging mahirap, struggling, matatapos na rin yan soon. So, yan yung mga messages for you, Gemini. Thank you so much for dropping by. Kung nakaka-relate ka, naka-resonate ka, nagustuhan mo, don't forget to leave a comment, a reaction, pa-share na rin. At kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow. Take care. God bless. Babush.